Yo, good evening! Andito na naman tayo para mag-battle review. Para sa mga magla-like, comment, follow, subscribe. Alam nyo na, love you. Para sa mga hindi naman, Eddie Pacquiao. Okay, ito na nga. Papanoorin natin ngayon ang laban nila Tipsy D versus MZite sa Ahon 15. Okay, isa to sa mga three-way battle na inanda ni Arik para sa Ahon. Tipsy D versus Fruz, Tipsy D versus MZite, tas MZite versus Fruz. So, pero ito yung pinakinabangan ng mga tao, laban nila Tipsy D tsaka ni MZite. Parehas solido tong dalawang to. Hindi mo sinasabing banu si Fruz, pero itong dalawang to talaga yung pinakinabangan dun sa three-way na to. Kaya wag yun natin patagalin pa. Let's go! Check it out. Lahat ng flip-top stuff, Pasig at Leyte. Sinasabi mo lang yun kasi nakita mo na akong paparating. Tapos, pastry bay for salon kay Utol Mark. Marami Naman, galing pang Bataan, makiningay tayo lahat para kay Team CD. Sa real group, Pimper Food. Nanalo si Team CD ng coin toss. Pinili na mauna si MZite. 2 minuto dapat. Makingay tayo para lahat, sa lahat, para kay MZite. Yo! Sensya na sa boses Kung pumunta kayo para sa bars, eto non-stop. Tsak magwawalwalan, magdamagan. Pakialalayan pagkat wala tong makikitang kapitan kahit magkabaranggayan. Isang lasing, isang hubog, makikita nyo na magsasaksakan. Ano, shot na? Kasi, shot na? Kasi, pwede ka ba ulitin? Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Malambot na tinapat sa pambalagbagan, literal na panggaguhan ng settings, talunan pag semis, mga nagsasabing ibabadi pag ako nito tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kuta ng abakadas. Anong akala mo, Petix? Kahit nakalock password ko AK-47, alphanumeric, ano? Isa-isa na bang magbabagsakan? Kakampi mo nagsasayang ng 4 bars. Iho, ba i-vouch ka lang? O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman! Okay, grabe MZite dito. Solid. Puro double meaning nung umpisa, no? Kapitan, baranggayan, tapos tatagayan. Solid yung mga ni MZite. Hindi lang masyadong nakasell yung fake choke niya. Kasi medyo halata, obvious naman na nag-fake choke siya doon. Pero nadadala or nababawi ng niya, ng energy niya or aggression niya rito, no? Ano siya? Battle mode talaga siya dito kay Tipsy D. Sinasabi niya na ibang MZite tong kaharap mo, hindi ito yung mga before pandemic pa na MZite na new and improved na to ngayon, boy. Hinamon pa si Sinyo no? Kasi sa huling bagsakan, biglang may lalagapak, ratatatat, at ang panapos sa sintido. Walang maiiwang bakas sapagkat pagka-shot ng Glock, wala tong apelyido. 2 taong nag-quarantine. Bagsigaling kayo, oh shit. Sorry ha, pambihira aba. Pagkatalo kay Batas, nag-choke sa Flip-Top Festival. Di pa kumakalat yung sakit, nangihina ka na. Yung standing, napaplanking. Body bag kay Looney, Batas at Balakid. Yung karir, napalanding. Magaling na talunan sa mga magagaling. Nasa bottom tier ka ng top tier. Ano? Ganda nun. Top tier ka nga, Tipsy D, pero ikaw yung nasa pinakababa. Line ni Tipsy D yun, yung pandemic battle, sinabi niya na parang kakabalik niya lang sa pandemic, kakabalik niya lang sa battle rap, lumaban siya dun sa quarantine battles. Sinabi niya yung linya na yun na, nakalimutan ko kanina sinabi kay Sequence yata yun, yung 2 taon quarantine, magsigaling kayo. Tumatak yung linya na yun, tapos binalik dito ni MZite, siya pala yung bago pala mag-pandemic, pahina na kasi puro talo, tapos nag-choke pa siya doon daw sa Flip Top Festival. Di ko alam yun
Or hindi ko napanood yun eh. Flip Top Festival na nag-choke siya. Pero alam ko, nag-choke din dun daw si Sinyo eh. Yun yung nagdadahilan siya na masakit yung tagiliran niya. Ganda. Tas yung Glock, bagsakan. Wala siyang apelido. Yun. Puro double meaning si MZite dito. Kaya pa? Pulbos agad sa kalahati, parang Thanos lang. Pusta nyo lahat sa manok nyo, kontrolado ko to, parang Atong Ang. I'm always few steps ahead, kahit galing pa tong bataan. Parang humiga sa gitna ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi day 1 at day 2 dapat to, at ngayong dalawa sa day 2, it's okay. Lampaki kung day 1 o day 2, no cap, I can do this all day. Balik natin yun. Ang ganda nung ano niya doon. Marvel scheme. Nag-umpisa kay Thanos, yung kalahati, pag, di ba, nung nag-snap si Thanos, kalahati, yung goal niya, mahati yung population. Tapos yung, ano pa ba yung sinabi niya? Balik natin. Pinahiga sa kalsada, patay ka kahit saang paraan, no? Lahat sa manok nyo, kontrolado ko to, parang Atong. Kaya pa? Pulbos agad sa kalahati, parang Thanos lang. Pusta nyo lahat sa manok nyo, kontrolado ko to, parang Atong Ang. I'm always few steps ahead, kahit galing pa tong bataan. Parang humiga sa gitna ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi day 1 at day 2 dapat to, at ngayong dalawa sa day 2, it's okay. Lampaki kung day 1 o day 2, no cap, I can do this all day. Yun, Marvel scheme, Thanos, kalahati. Tapos nag-snap din siya, no? Kasi yun yung goal ni Thanos, di ba? Yung mahati yung population. Tapos, Thanos lang, Atom Ang, yun yata yung may hawak ng mga sabungan. Si Atom Ang. Limutan ko yung pangalan. Pero yun. Tapos, ano pa ba? Hinahiga sa NLEX, patay kahit saang paraan. Double meaning na naman. And then ito, no cap, I can do this all day. Linya yun ni Captain America. Yung pag nakikipag-away siya na I can do this all day. Kahit mabugbog siya, pumapalag pa rin. Solid. Gusto mo sumabay sa current? Eh ba't sa akin ka tumapat? Ngayong gabi mapapatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung silib, yung battle mode palaging on, yung sa akin naka-default. Tipsy ka lang, tumalo na ako ng maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatan, may halong elemento pagka-bender ko. Kung scientist ka, mali ka na pinasok na laboratorio, ibang Dexter to. Ha? Medyo ano rin yun, parang connected din yun. Yung bumabanat daw si Tipsy D, parang, sino yun sa Fantastic Four? Si ano? Yung nagsistretch, si Mr. Fantastic. Scientist din kasi yun. Tapos sinabi ni MZ, kung scientist ka, maling laboratorio na pasok mo, ibang Dexter to. Si Dexter's Laboratory, yung cartoon yata yun eh, yung scientist din. Pero yung tinutukoy ni MZ na Dexter, yung serial killer, yung Dexter na series na na pumapatay. Ibang Dexter pala. Parang ganoon yung pagkakaintindi ko eh, balik nga natin yun. Maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatan, may halong elemento pagka-bender ko. Kung scientist ka, mali ka na pinasok na laboratorio, ibang Dexter to. Ha? Veterano, tapos ang iyayabang sa battle, views ng recipe ng tilapia. Tangina, dahil doon mas malupit ka na, o tangina, o san banda? Ginagamit yung achievement na walang kinalaman sa battle, pero allergic kapag hinanapan mo ng kanta. Hindi naman to rap contest. I know numbers don't lie, pero ang ini-insist ko ay, pag-usapang battle, wala akong paki sa tilapia, I got bigger fish to fry. At ngayong pumalag sa hamon yung big fish nyo, ano kamusta? Madaling nadagit sa net. Between mala interstellar, ganun ba? Tipong galactic event? Eh kaso celestial to, ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth, kabilang globo ka tagos pa? Well, I'm light years ahead! That's
space and time! Okay, round 1 ni Emzite. Lakas. Ang dami niya binitawan na double meaning, punchlines, tapos yung mga references niya, yung Marvel scheme niya, ganda. Wala masyadong mahabang setup. Sunod-sunod talaga yung punchlines niya. Kada bitaw niya ng mga 2 lines, 4 lines, meron na kagad sa pack, no? Ganda. Ano pa ba? Finlex niya rin na tinalo niya si GL. Tapos si Lipcram, yan, tinalo niya rin. Tapos ano pa ba? Basta halos lahat direkta naman kay Tipsy D. Solid yung mga solid yung round 1 ni Emzite. Yung ano niya lang siguro, yung sa umpisa niya lang na fake choke na hindi masyadong nakasell sa tao, tapos yung ender niya na parang ewan ko kung ender niya ba talaga yung space and time, pero wala ring masyadong dating yung ender niya na yun. Ayun, pinakita niya lang dito yung agwat nila ni Tipsy D na yung kabilang globo na tagos pa kay Tipsy D yun, tapos bigla niya sinabi light years ahead na pala siya. So galactic shits yun. Panoorin natin round 1 ni Tipsy D, pero solid yun round 1 ni Emzite. Tanginan tong mga 3GS. Kaya walang respetong makuwanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Biglang naging 36. Wow. Natupad tong laban dahil makulit itong Christian Gabriola. Yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang Ariola. Hambog! Pansin nyo ba sa mga unano? Mayabang, bida-bida, pasikat, annoying, insecure little bitch! Mula nung tinawag nyo ako na uncrowned king, panay call out ng call out. Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Tangin na. Kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Napoleon complex. Tapos si Napoleon, yung alam mo commander ba yun? Basta yung conqueror nakalimutan ko na, basta si Napoleon, namatay yata yun dahil sa ulcer, kaya magkaka-connect yun. Di ko lang masyadong matandaan. Medyo ako sa history pero yun, balik natin. Napoleon complex, yun yung parang sa mga maliliit yata yun sa mga unano yata, yung tingin nila mataas, masyado mataas tingin nila sa sarili nila. Ewan ko, tas para silang mga pandak. Hindi ko alam. Fuck! Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Tangin na. Yabang-yabang, hamon ng hamon. Tapos nung pinatulan, biglang 32 lines lang Tangin na, takot tumatorture. Yung dating malakas, yabang-yabang, hamon ng hamon. Tapos nung contest, pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Tangin na, yabang-yabang, hamon ng hamon. Tapos nung pinatulan, biglang 32 lines lang Tangin na, takot tumatorture. Yung dating malakas magpasikat sa camera, nagbawas ng exposure. Tapos sasabihin mong iniiwasan kita. Gago, di kita iiwasan kahit arangkada'y masabay pa sa stoplight. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight. Hambog! Yabang-yabang, tos 32. Tanginang yan. Hindi ako kahapon sinilang. Kaya ka lang naman nag-32 kasi magre-rebat ka ng madami dahil di yung kasama sa bilang. Magulang! Okay, inaano ni Tipsy D na 32 lines lang talaga yung pinag-usapan nila, no? Pero sumusobra raw si Emzite. Tapos, di lang masyadong ganun ka lalakas yung punchlines pa dito ni Tipsy D. Siguro nagpapainit pa lang siya. Pero yung pinapamukha niya na pasikat masyado to si Emzite. Tapos papatay niya yung stoplight, spotlight, yun, pasikat, lumit yung exposure, ganun yung mga inaano niya rito. Nire-reference niya.
Ganyan ang galawan ng bitch! Pero di ako umatras. Simulan mo magdusa. Tinupad ko pa din iyong wish. Kaso ang kasama mo sa bus, si Rolando Mendoza! Hold up to, taas ang kamay! Energy ball? Gago hindi, kaya to mag-isa ni Goku. Taas ang dalawang kamay, kaliwa ko'y berde, palaging go signal sa punches nagpapadapa. Kanan ko'y asul, marka ng bawat sapak ay agad na pasa. Punches after punches, ikay kinulayan. Pero teka, paano naging Goku? Anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayan! Nakita ko na itong mga snippet na to dun sa mga Facebook, sa Reels, sa TikTok. Pero yun, lakas pa rin na ito pag pinakinggan mo na ngayon talaga, no? Nireference niya rin Rolando Mendoza, ito yata nabalita dati ng hijack sa bus. Kaya, nireference niya dun. Tapos yun, Goku, green, tas blue. Pag pinagsama raw, Saiyan, Super Saiyan, tapos Saiyan, yung kulay. Kulay din yung Saiyan eh, C-Y-A-N. Tas Saiyan, Super Saiyan, sila Goku sa Dragon Ball. Balik natin ng konti. Nalaman, kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayan! Hambog! Sabi ni Carlito, hindi porke gusto mo makukuha mo. Pero nandito tayo ngayon. Kasi dinaan mo sa pilitan. Kasalanan ko ba kung ayaw ko sa MC na di ako nalulupitan? Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa rhymes mo. Ayaw ko sa boses mong 10 years lang namamaos. Ayaw ko sa mga interview at shoutout mong hindi natatapos. Ayaw ko sa tindig mong lowered. Ayaw ko sa feeling high-powered. Ayaw ko sa wordplay mong awkward. Tangina, kahit sa alter ego. Ayaw sa wordplay mong awkward. Tapos parang yun yung part na awkward, no? Grabe, diretso na. Wala na masyadong wordplay. Diniretso niya na si MZ dito. Ayaw ko sa ano mo. Sa hype. Tindig mo lowered. Tapos parang ano si Tipsy, no? Talagang yung kung paano niya i-deliver eh. Yung tingin niya kay MZ. So parang hindi niya talaga gusto yung laban na to. Pinilit lang siya. Hindi kasi siya nalulupitan kay MZ. Boy, ganun ka pala. Ganun ka pala ka, no, MZ. Di ka pinapansin ni Tipsy D. Di ka raw malupit. Bitch nonsense! Hindi ka nag-stand out! Sobrang ayaw ko sa'yo, pati si Freak Sanchez, hindi ka in-all out! Freak Sanchez, ito yung Smurf account ni Tipsy D. Kung si Sayad, meron siyang Carlito, yan, ni-reference din kanina ni Tipsy D. Si MZ, Everready naman yung alter ego niya. Si Tipsy D, si Freak Sanchez. Mga lumaban niya ng 1 minutes, mga surprise battle. Yan. Yun ang mga ayaw ko sa'yo. Tangina mo ka. Pero doon naman tayo sa mga ayaw mo. Hinihiling ko na sana malampasan mo lahat ng hate. Total ayaw mo nang may hindi believe sa'yo. Sana pag nang babae ka, mag-positive ka sa age. Total ayaw mo nang may negative sa'yo. Pagdating ni kamatayan, sana sa'yo bumate. Total ayaw mo nang hindi ka kikilalanin. Pag nagbigti ka, sana matibay ang tali. Total ayaw mo lang di ka titingalain. Pag talong mo ng building, sana walang kontra. Total ayaw mo nang nawawasto. Pag nag-Russian roulette ka, sana may bala. Total ayaw mo lang nababasyo. At sana malakas din ang sabog. Total ayaw mo masabihan ng mahina. At yung bangkay mo sana sa dyaryo ibalot. Total ayaw mong di ka laman ng balita. Napansin nyo ba lahat ng yon puro sana? Pero ngayon, ako na mismo nagsasabi na if ever ready ka dapat dahil di porke ayaw mo din na mangyayari. Ganda ng ender ni Tipsy D. Ever ready, minention niya rin yung alter ego nga ni MZ sa 1 minute surprise battles. Yun yung pangalan niya, Ever ready.
Tas yun, yung linya ni Carlito or ni Sayad na sinabi kay MZ, di porkit ayaw mo, di na mangyayari. Sinabi rin ni Tipsy D. Tas yung scheme niya na sinabi niya kanina, yung mga ayaw niya kay MZ, ayaw ko sa hype mo, sa tindig mong lowered. Tas ngayon, yung mga ayaw naman daw ni MZ, pero negative pa rin. Yung, basta yung puro pagkamatay ni MZ. Tas walang makakapigil kasi nga ayaw ni MZ yung ganyan. Ganda ng scheme na yun ni Tipsy D. Okay, round 1, kung pag-uusapan punchlines, lamang si MZ. Kasi si Tipsy D, yun, may mga setup pa siya na bago sumuntok. Tapos si MZ talaga tuloy-tuloy yung punches niya. Tapos may mga laman din, no? Puro double meaning, lalakas din. Kay Tipsy D yun, may malalakas din siyang naglanding, pero meron ding mga konting laylay. Like yung malakas yun, yung sa Dragon Ball, yung Saiyan. Tapos yung, medyo laylay yung umpisa ni Tipsy D yung sa Spotlight. Tapos hinighlight niya yung 32 lines nga lang daw yung pinag-usapan. Para sa akin, MZ tong round 1. Bigay ko yung round 1 kay MZ. Panoorin natin round 2. O, tanga mo, 32 lines yun. Paawa agad, mag-uumpisa pa lang yung round, matik. Tangina mo, gusto mo bukas, i-post ko yung combo namin ni Arik. Usapan 36. Gago. Sisisihin mo pa ako. Ayaw mo sa height ko, ako isang ayon. Ayaw mo sa wordplay ko, ako isang ayon. Ayaw mo sa boses ko, ako isang ayon. Sa sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion! Grabe sigaw dito ni MZ. Yung aggression niya dito, tinutodo niya yung boses niya, no? Buti dito napapaos, dalawa yung laban nito sa araw na yan, eh. Ayun, yun nga, rebat ni MZ dito, pasok parehas. Kinontra niya agad yung pag-iiyak ni Tipsy D about sa 32 lines. 36 naman pala yung pinag-usapan, Tipsy D. Ka na umiyak. Naalala niyo yung pinuna sa kanya ni Balakid na recycle? Flow so clean, mineral water, tsaka battery empty? Dos por dos finals, sabi niya sa akin. Sinibak ng hardcore sa plasma, parang porno sa widescreen. At sa sumunod niya agad na laban pagkatapos noon versus APOC, na-expose ang pussy sa plasma, parang porno sa widescreen. Para sa ng internet sa Bataan. Pangja ko lang, tanong lang, para saan? Tinapat na ng Balakid, di pa rin mapigilan, no? Natural, talunan ba naman? Ikaw yung may hilig magbintang ng sulatan, pero yung ninakaw mong infinity. Asa ng creativity doon? 2024 na, di pa rin tapos? Talaga! Anong ina-expect mo? Infinity yun. Hindi mo i-rebat. Kasi hindi mo naman ginawa. Kahit manahimik ka pa, Tipsy. Ibabalik ko din yung Miranda rights, pero di porket wala kang imik, hindi ka na guilty. Yung mga bintang mo sa kanila may ebidensya. Yung bintang mo sa kanila may laban pa. Yung sa'yo may ebidensya, tas gusto mo absuelto ka pa? Tangina ka! Disaster na nga, ninakawan mo pa! Gobyerno ka ba? Pati ex ng babae. Ex na babae pa no? Malay nyo may ex tong lalaki. Nirerebatan. Malaki daw kiki. Sobrang pusi naman. So ibig sabihin naniwala ka na sinabi ng ex mo yung kay batas? Grabe ka sa mindset. Pinoy na Pinoy, kung anong marinig, react agad. Hindi na nagpa-fact check. Bumalik pa ng 1 minute sa putya. Yung lagay na pasama pa. Lumabas yung ever-ready, itim na pusa. Patay kang daga ka. Ngayon, nagpalit ka ng pangalan yung nagawa mo, nakatatak na sa mapa. Ganyan talaga magnanakaw, makakakuha ng boto pag nakasandal siya sa masa. Parang ginawa mo kay Batang Rebelde. General knowledge, huhulaan ng crowd. Pwede nyo rin akong sabayan. Parang high, shutdown, parang alt, F, CD burn, parang MP. Daming ebas, no?
Paano hindi mahuhulaan sinesenyas mo? Oh, naalala ko yung Tipsy D versus Batang Rebelde. Meron siyang ganong, yung in-involve niya yung crowd. Tapos sinisensyas pala ni Tipsy D. Kupal. Ganda rin, puro double meaning. Tapos dinamay niya rin dito si Batas. Sa mga di nakakalam, laban ni Batas tsaka ni Tipsy D. Sinabi ni Batas, parang dinamay ni Batas yung ex-girlfriend doon ni Tipsy D. Sabi daw nung ex-girlfriend ni Tipsy D kay Batas na maliit nga raw edits niya. Tapos si Tipsy D, parang, yun, nire-rebat niya yun. Yun yung pinapoint out ni MZite din doon. Tapos, ano pa ba? Ganda, puro double meaning na naman dito si MZite. Mas ano lang siguro. Mas nagkakaroon siya ng mga setup din na medyo mahaba. Compared sa round 1 na talagang every 2 lines may suntok, no? Dito may mga setup na rin siya bago lumanding. Kaya yung ibang viewers, lalo online, hindi nag-upgrade yung comprehension. Kasing stupid mo na. Ginawa mong tanga. Wala nang critical thinking. Paano general knowledge na nga? Ini-spoon feed mo pa. Tapos sabay sabing, ganyan ang organized crime. 5, 4, 3, wow, organized. Isang makatang nahirang. O di ba ang dali lang? 5, 4, 3, ikaw na nagpakitang, unti-unti ka nang nawawala ng bilang. Ako tanggap ko na. Kahit mag-multi-crime scheme, layered na double, triple yung meaning, basta di crowd appealing, hindi ka na bet. Ikaw ang dahilan kaya yung mga walang alam sa sining, ang basihan sa mausay na artist, dapat madali kang magets. Ano? Hindi? Hindi? Kaya ka nga crowd favorite. At ako, aminadong one of the most hated. Sa mga galit sa akin, maraming salamat. Dahil sa inyo, hindi ako magiging kagaya nitong veteranong overrated. Oh, dami nagtataas ng kilay, oh. Patunayan mong mali ako. Pag napatunayan mo, handa akong saluhin yung kanilang galit. Dagdag excitement, lagyan natin ng target. Next year, sumali ka ng isa buhay. Boss, lagay mo ako sa kabilang bracket. Ayan ay para sa inyo. Oo, mga naniniwala sa old gods, mga saksi, at mga nakisangkot. Para sa masasaganang taon ng liga, ikaw ang isasacrifice nilang goat. Kaya hablot, angat, laslas agad leeg, tila di na maaagapan. Wala nang aasahan, ultimo mga hip-hop page, hindi ka na magagatasan. Patnubay ng magulang ang kailangan. Ito ay graphic content. Yung ulo niyan, makikita niyong nasa paanan ko. 100%! At may pahabol pa na bang, sabay pagpapapadyakan hanggang maglawa dugo mo dito. Time, pag sinabi kong 100%, ibig sabihin ay 1, 2, 0. Okay, round 2 ni MZite. Ang lalakas pa rin ang binitawan niya rito kung tutuusin. Medyo natutulugan na ng crowd yung iba niyang punchlines. Pero ganda pa rin eh. Yun nga, double meaning. Tapos sinabi niya nga dito na okay lang tanggap niya na yung hate. Hindi niya isa-sacrifice yung style niya na double, triple meaning, yung layered, multis, rhyme schemes, yun, di niya isa-sacrifice yun compared kay Tipsy D na madali nga raw siyang intindihin pero nawawala yung sining kasi yun lang daw yung basehan, yung madali maintindihan dapat. Yun yung sinasabi ni MZite or gusto niya iparating sa, hindi lang kay Tipsy D, para sa mga nanonood din. Pero yun, may mga humaba lang siya na setup ng konti. Pero ang ganda pa rin ng mga ni MZite dito, ng mga sulat niya. Solid pa rin. Ano pa ba? Ayan, panoorin muna natin round 2 ni Tipsy D. Woo! Pati yung linya ko sa laban namin dati, ginagamit ulit ngayon. Lakas makagago. Ganyan talaga pag hindi kontento sa panalo. Sinabi ko na kagabi, sa flip top ako nakilala, sa flip top din ako malalaos. Okay lang sa akin matalo ngayong gabi para makatulog ka ng maayos. Pinakaayaw kong ira sa flip top, yung tipong kahit katatapos lang ng best fight, pinagdadasal ko na sana please wag magja-judge si MZite. Yung tipong dikit na dikit yung laban, buong oras ko i-invest,
Tapos biglang papasok yung poking inang judge, M-Site, pinaka-cute na 3GS, tang ina mo! Anong gusto mong gawin namin sa impormasyon na yon? Tang ina mo ka! Kung makapagyabang kala mo naman sa grupo nila ang higpit ng... Kung makapagyabang kala mo naman sa grupo nila ang higpit ng competition. Sinasabi ni Tipsy D, walang cute eh. Wala siyang kalaban sa pagiging cute sa 3GS tong si MZite eh. Sino ba mga 3GS? Pistolero, Shernan, si Jonas. Grabe naman to. Okay. Ano pa ba? Kasi dati lagi sinasabi nga ni MZite yun, yung kada tutok sa kanya ng camera, MZite nga pala, pinaka-cute sa 3GS. Ang daming naiirita sa ganun. Laging sinasabi sa sa battle yun dati, yung kay MZite. Sa mga comments, pinagmumura si MZite dati. Di yan ginagawa yun eh, pero yun, dati, ganun siya. Yung tipong nagbotohan sila kung sino yung pinaka-cute tapos dikit yung boto nyo ni Poison. Isipin mo yun, bulbuling ka na, gusto mo pa rin maging cute. Sino bang target market mo, iho? Kaya ka siguro may paliga at naghahanap ng mga bata kasi palihim ka na pido. There's only one name that you can find versus this rapper is envy. Tanga, this rapper is angry. Matalo mo ko ay LT. Pagtapos nito ay kay Senti. Yung dating gustong sentro ng atensyon mauupo na lamang sa Gedli. Ibabasura tong rapper pambalot ng candy. Pero syempre, joke lang yun. M-Site na yan eh. Remarkable. Pagkakalikhat, pagkakadali. Pagiging champion mo, unforgettable. Kasi pag may laban ka, lagi mong sinasabi. Kasasabi niya lang kanina, di ba? Pero sa kabila ng tagumpay, nasilip pa rin ni Emar na meron siyang depresyon. Kasi, champion na siya ng lahat, pero bakit di nyo pa rin mabigyan ng respeto at atensyon? Champion ng 1, 2, pero sa lahat di matanggap na siya pa din ay kulang. Parang video okay. May title at lahat, hinahanapan pa rin ng bilang. 1, 2, pero tagumpay mo'y hindi formal. Kahit mag-suit ka pa pre, wala pa rin seseryoso sa'yo. Ang cute mo kasi! Yeah. Suit, formal. Okay, binabata ni Tipsy D si MZite dito. Yung dating pagpapapansin ni MZite yung tinitira niya. Yun nga, yung pagpapansin niya. Pero sa kabila ng lahat ng wala siyang nakukuhang atensyon, kulang pa rin. Yun, nag-champion na siya at lahat. Ano pa rin siya, no? Parang papansin pa rin. Yung gusto niya, habol niya pa rin yung yung attention na sa kanya dapat. Tinitira ni Tipsy D dito yung ni MZite. Basta binabata niya. Sabihin mo nga, ang cute! Yo! Pero, sige. Fuck. Ang cute mo kasi. Okay. Yo! For the record, hindi ko deserve, yung sinusumbat niya kanina, hindi ko deserve na tawagin yung old god o uncrowned king. Pero syempre gusto ko kayong pasalamatan. Kasi ramdam ko kung paano nyo ako tignan. Kahit sa mga tournament wala pa akong napapatunayan. Pero dahil sa'yo, di mo pwede itanggi na yung title na yan hindi ko kailangan. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion, ako ang gusto makalaban. Pero sige, palit tayo ng sitwasyon. Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at 2x2, malamang, simentado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang,
Isa ako sa legendary at palaging relevant anumang era lumaban. At dahil meron akong title, malamang kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin? Wala namang nagbago! Lakas nun. Grabe, nakita ko na yun sa mga reels, sa Facebook, sa TikTok, yung part na yan ni Tipsy D, pero lakas pa rin nun. Ramdam mo tsaka ng crowd kasi real talk yun yung sinabi dyan ni Tipsy D. Wala siyang title, hindi siya nag-champion sa isa buhay, sa 2x2, unlike kay MZite na champion siya ng mga tryouts, isa buhay, 2x2. Pero ba't parang mas angat pa rin si Tipsy D, or ba't mas parang kino-call out pa rin siya ng mga past champions or mga bigating MCs? Kasi magaling talaga si Tipsy D. Yun yung hindi mo maipagkakait sa kanya. Lakas nun. Samantalang ikaw, kung wala kang title, parte lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! Kulit, no? Dati niyayabang mo yung meron. Ngayon wala yang nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng wala. Grabe yun after niyang kasi galing siya sa parang choke or nakalimutan niya yung lines Babagsakan niya ng ganun na sunod-sunod na mabibigat na sapak. Sakit nun. Na-real talk si MZite dun. Grabe yun. Pinamukha niya kay MZite na na walang kwenta yung pagiging kampiyon mo. Ako kahit di ako champion, ako pa rin yung hinahanap ng tao. Ako pa rin yung mas angat kaysa sa'yo. Ganyan yung sinasabi ni Tipsy D dito. Ayun, all through parehas malakas round 2 nila. Kay MZite, compared sa round 1 ni MZite, mas nalakasan ako sa round 1 ni MZite Si MZite parang may mga setup siya na yun. Setup muna na medyo matagal bago lumanding yung punchline. Pero andun pa rin yung mga double meaning or yung laman ng sinasabi niya. Kay Tipsy D, tapos okay din naman yung rebat nila pareho. Parehong pasok yung rebat nila. Kay Tipsy D naman, yung may mga halong jokes tong round 2 niya. Tapos yun nga, di natin maano yung stumble, di ba? Pero kasi magigets mo kasi nga naka 3-way battle sila So maiintindihan mo kung bakit sila minsan nawawala or minsan parang nakakalimutan nila lines nila. Kasi syempre hindi naman biro na dalawa yung sinulatan mong kalaban sa event na yan, sa ahon. Yun, pero ang lakas ng ender nito ni Tipsy D, parang in-overcome niya, nasapawan niya yung kalahating round or 3/4 ng round ni MZite dun lang sa ender niya na yun. Lakas. Siguro kung tournament to, bibigay ko ng tabla kasi nga medyo nag-stumble si Tipsy D dun. Pero, hindi naman siya tournament So, hindi i-consider ko yung choke ni Tipsy D na parang hindi ko naman masyadong babawasan yung round 2 niya. Bibigay ko yung round 2 pa rin kay Tipsy D. Mas tumatak sa akin yung huli niyang sinabi na real talk na yun. Ang lakas nun sobra. Ayun, round 1 MZite, round 2 Tipsy D. Panoorin natin round 3. Pero yun nga, kung round 2, tournament to, kunwari isa buhay, itatabla ko lang yung round 2 dahil dun sa stumble or sa choke ni Tipsy D. Kasi lakas pa rin talaga na ender niya sa round 2. Panoorin natin round 3, dito tayo magkakaalaman. Round 3 MZite. Nagchochoke ka na. Tangina ka, isa ka pa. 3-way battle pa. Natawa rin siya Alam niya rin Tsaka kagabi, tangina sabi mo, talo ko kay Cripply. Tangina, wala ka naman nung ahon na yun. Gago ka ba? Bumoto ka pa? Boss, 4-1 boto, di ba? 4-2 na. Cripply, 3 na lang. Panalo ka na.
O gusto mo, si Sinyo, Joker, tanungin natin. Repa! Sinyo! Sino panalo? Cripply? Ako. Cripply. Panis! Panis, nadali si Mzite dun. Sumagot si Senior, rinig eh. Cripply! Ako. Sinyo! Sino panalo? Cripply? Ako. Cripply. Kupal talaga. Oo, kupal eh, no? Yan, sinalag niya yung laging mga nagko-comment na like kung panalo si Cripply kay Mzite. Kasi dami nga nagsasabi, panalo dapat si Cripply kay Mzite. Ayun, boto na. Tipsy D, Sinyo, Cripply pala sila eh. O, 4-3 na. Dalawa pa. Tangina, dito pa rin. Hindi counted yung boto niyan kasi binoto niya, Picos Machine. Tangina mo Kung ano daw yung wala, pag tinanggalan daw ng title, putang ina parang naninermon. Kung wala daw akong isa buhay, 2 por 2, kaso meron. Tanginang achievement yan, gusto daw siyang makalaban. Puta, achievement mo yun, ang dami daw ang gusto makalaban, di naman nila niyayabang yun. Okay, game. Kung si Kuya Andrew may crispy na, creamy pa, eto, si Freak Sanchez, tipsy na, freaky pa. Hey! At welcome daw sa kanyang freak show na pag nagpakitang gilas, tumatapboard daw sa free throw. Isipin nyo, ito yung free throw. Di mo pa sinagad sa 3-point. Para nasulit mo yung katangahan. Ganto gumamit ng 3-point, nilalait mo ang pandak, di ba? O kahit matangkad ka, di mo ako pwedeng sabayan. Yung linya mong Draymond Green, pag bumanat sa pool, ang dami nang gumamit noon. Nagka-black eye na yung tao, inulit mo pa. Hindi nadala. Sa sobrang outdated ni tanga, yung player na ni-reference niya, nasa ibang team na pala. Tangina, pinagbigyan ka lang kasi nawala ka ng 3 years. Kung ako kaya babanat nun, una kong gagawin, mahihiya. Wala ka nang maisip Sa battle ako tong babad na babad, pero ikaw tong napipiga. Naalala mo to? Ooh! Burn! Pero teka, magre-rebat muna ako, nakalimutan ko yung isa Tangina, ang kulit mo. Yung linya na daw ng 2 por 2, binanggit ko pa. Tangina mo, ikaw nga mismo sa susunod na battle, inulit mo. Burn! Tapos nagtawanan. Tangina, mga bastos. Pero tipsy pa rin ang siyang sunog na sobrahan sa kakatos makalipas ang 7 taon. Ano? Nasaan ka na, boy? Yung hinamak mong nasunugan hanggang ngayon, di nawalan ng apoy. Nung nagkampiyon ako ng tryouts, sinasabi ko ulit, tangina mo nagkampiyon ako ng tryouts. parang na ano na ni Mzite. Kasi nabanggit din ni Tipsy din na niyayabang nga ni Mzite yun, yung mga meron siya, di ba? Tapos ngayon, sinabi nga ni Mzite, finlex niya na naman yung pagiging champion niya ng tryouts. Medyo slow start lang para kay Mzite dito sa round 3 niya. May nagbitaw siya ng mga hindi ko masyadong natripan yung sa yung free throw, tas tinap niya yung sa heg top board. Tas yung sa 3 points. Yun, may mga jokes lang siya na hindi pasok. Tapos yung setup niya pa rin dito parang mas tumagal na naman bago maglanding yung suntok. Pero tingnan natin, may angle ulit siya yung sa nasingit niya pa sa yung freestyle dun sa nakalimutan niyang lines, yung dun pagkatas ng U-burn. Galing din mag-isip ni Mzite ng mga on the spot. Bakit? Sinabi mo rin naman Ano yun? Hindi mo achievement nga, niyayabang mo, ako pa kaya. Nagkampiyon ako ng tryouts, di naman niyang counted. 2 por 2. Sus! Binuhat. Isa buhay. Paubaya. Gayun pa man, yung performance na nanatiling outstanding. Pero pag yung mga tulad mo, sali ng sali, tapos di mag-champion, boom!
Uncrown King! Uncrown King ang puta! Mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang! Tangina mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano, sasabihin mo, ganyan ka na lang? Putang ina mo. Huh! Tapos, ano? Hindi. Yung mga fans mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano yan? Pinagandang tawag sa palagi siyang talo, pero magaling naman. Yung maging GOAT, di ko habol yan. Carnivore ako at hindi greens ang pakay ko, kaya win or lose, game. Ito na mismo yung proof na hindi lahat nasa top 5, yung iba nasa top ng food chain. Ayan na naman si Yabang, nagbabanggit na naman ng mga championship. Yung tira ko hindi pa pasok? Pasok sana eh, kaso wala tong ring. Oh, asa na yung chainsaw? Ano na naman kayang bagong iwa-wordplay niya sa brrrr? Tamang gimmick kapag gipit sa lirisismo. Paano tatalab yung chainsaw sa sementado kung sa mismong 2x2 hindi nga epektibo? Ganyan kapag pumupurol, kinakalawang, hasain man para pa rin nangangapa. Wala daw akong pinapakitang bago, eto nga, paulit-ulit na laging ginagawa. Sabi nila, Paulit-ulit laging ginagawa, yun nga yung laging binabanggit ni Tipsy D yung chainsaw niya. Kasi tumatak na talaga yung ano niya na yun na linya niya, yung energy ball, yung chainsaw, time machine, yun yung laging binabanggit ni Tipsy D. Medyo humina lang yung banat ni MZite, yung pagiging sa Uncrowned King ni Tipsy D. Yun nga, yung pag hindi na nanalo si Tipsy D, tinatawag siyang Uncrowned King. Kasi sinabi ni Tipsy, inano yun ni Tipsy D nung round 2 niya eh. Sinabi niya, natanggap niya na hindi niya deserve na tawagin siyang Uncrowned King, ganyan-ganyan. Tapos doon niya binagsakan ng ano, no? Kung meron siyang title, yun yung malakas niyang ender sa round 2. Kung meron siyang title, bla bla bla. Tapos pag wala naman daw yun, ganun pa rin siya. Wala naman nagbago. Nawalan lang ng effectiveness yung mga sinabi doon ni MZite or humina lang dahil nga doon sa round 2 ni Tipsy din na ender niya. Tuloy natin. mahirap na laging pa. Wala daw akong pinapakitang bago, eto nga, paulit-ulit na laging ginagawa. Double meaning pala yun, laging ginagawa. Yung palagi na ginagawa ni Tipsy D yung sa chainsaw, tas logging, L-O-G-G-I-N-G. Yung pag naglalaging ka or puputol ka ng puno, gumagamit ka rin ng chainsaw, di ba? Double meaning na naman. Siguro marami pang double meaning sa MZ na hindi natin masyadong or baka na-gets naman natin, hindi lang masyadong nag-deep dive. Sabi nila, mahirap daw itong hanapan ng angle. Sa akin ay ox lampar. Malikain at unpredictable ang mga atake, parang Trojan War. Balancing jokes at bar, fresh na galing sa utak, parang on the spot. Yung thought advance, ganyan kapag daga, yung butas from the scratch. Nagsimula tayo sa bagsakan. Glock. Inom lang ako. Bagsakan, Glock, isang gabi ng Webes. Eskinita sa ermita na saksihan ko pa mismo. Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nag-aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal kung inyong natatandaan. Ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. Hindi ko ginamit ang time machine. Di ko masyadong nag-gets yung story. Gumagawa si MZ ng story about dun sa yung sa Gregor Eskinita, parang kanta yun ni Poison eh. Nagamit na rin sa ibang mga battles yun. Di ko lang masyado nag-gets yung yun nga, parang minention niya rin yung sinabi niya na dun sa taga Binangonan Rizal kay Fruz yata yun. Kasi may laban din sila ni Fruz dyan yata. Doon niya yata sinabi, kaso hindi pa na-upload eh. So di natin alam. Pero yun, medyo na lang ako. Hindi ko lang masyadong nag-gets yung part na yun. Sa balik nga natin. O kung buhay ko, siya'y yung kamay itaas one, yung isa may tama ng
Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nag-aagawan, yung isa may tama ng solido. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal, kung inyong natatandaan, ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. Hindi ko ginamit ang time machine para bumalik kasi sa labang to, wala akong panahong nasayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin, abot ko yung rason mo at kadahilanan. Ikaw na yung mahambol, magalang. Ako masyadong mayabang. Isang dekada, ito'y regalo ko sa mga tao at habang ikaw ay parte na ulit ng Battle of the Year, tol, talo ka nga lang. Ganda ng ano. Regalo pala ni MZ to eh. Nung 3-way na to eh. Tagal niya na rin, no? 10 years na rin siya. Yun, Battle of the Year kasi lagi si Tipsy D, sinasabi nila. Dahil nga puro highlights, puro magaganda yung pinapakita ni Tipsy D sa mga past years, sa flip top. Kaya lagi siyang Battle of the Year. Kaso ngayon, talo ka nga lang. Yun sinasabi ni MZ. First 2 rounds ni MZ, di ganun kalakas yung ender. Dito sa round 3, lakas ng ender niya, no? Yun, round 3 ni MZ, malakas. Pero para sa akin, yung round 1 pa rin ni MZ yung pinakamalakas eh. So, round 1 ni MZ, pinakamalakas niya para sa akin. Dito sa round 3, yung ano niya, tawag dito, yung mga setup punches niya, mas humaba. Parang parehas lang sila ng round 2 sa setup punches. Gusto ko yung round 1 ni MZ, yung talagang sunod-sunod eh. Dito sa round 3, medyo may lumaylay din siya ng konti. Yung jokes niya na hindi ganun kalulupit. Tapos yung ano pa ba? Yun, no, medyo humina lang iba niyang atake dahil nga na ano na parang na-kontra ni Tipsy D dun sa mga sinabi ni Tipsy D sa round 2 niya. Kumbaga, parang mas effective yung mga binitawan ni Tipsy D compared kay MZ sa round 2. Tsaka panoorin natin tong round 3 muna ni Tipsy D. Pero malakas pa rin yung round 3 ni MZ, ha? Consistent pa rin siya dito. Yo! Wala daw ako nung laban nila ni Cripply, kaya wala akong karapatang bumoto. Eto nga si Sinyo, tinanong mo pa, nandito, hindi ka pa rin nanalo. Yo! Tangina, di ba? Pinagyayabang na naman yung mga championships. Kasasabi ko lang, tanginang estilo yan ang sangsang. O di ba kung wala kang title at yung ginayang round ko kay Poison, edi sana wala kang round 3, gago. Di na nag-rhyme kasi ang lupit mo. Yo! Pero di ba streamer ka? Ano yung stream mo? Run online? Ayaw mo magpa-raffle? Total, pabibo ka naman yung mananalo, bigyan mo ng sample. Sige lang magpasikat ka sa sun visor. Magpahangin ka sa isang anchor. Hindi uubra tong bida-bida bara ko tumatagos sa flat armor. Di ba streamer ka? Eh ba't di natin stream tong laban? Pag hit ko ng go live, ang bilis. Nanood agad yung mga tagahanga mo. Salamat sa nagbigay ng 5 stars, sindihan agad sa bunganga mo. Pagputok, laglagan pa nga yung bunganga, di na masara. Paano ka ngayong boboses, pare? Teka lang, may nag-comment. Okay lang yan, M-Site, total, wala ka namang sinabi. Tangina, wag mo pansinin itong mga nambabash. Binabato ko ng mga pangit na komento. Para mas masaya ako na lang mambabash. Boom! Ngud-ngud sa simento. Hambalusin hanggang maging gulay, magmukhang basahan na pang kuskus. Nasaksihan nyo yung champion ng tryouts, isinabuhay na mados por dos. Nagamit niya yun, no? Yung pagiging champion ni MZ sa tryouts, isa buhay, tsaka 2x2. Ginamit niya sa pagpatay sa kanya. Yun, medyo ano lang. Ang ganda nung scheme. Hindi lang ako fan ng mga ganyang scheme na live stream online. Kasi ginawa na ni Sinyo online live selling sa laban nila ni Apex.
Di lang ako ganun ka-fan, pero dito sa mga lines ni Tipsy D, ganda ng pagkakakonstruct. So, tingnan natin, tuloy natin. Yo! Masyadong brutal, Tipsy! Tangina, wala akong paki sa community guideline! Itutuloy natin tong stream hanggang yung biktima maguhitan ng outline! Brrr! Pag-start ng chainsaw, nasyak lahat! Tagtad ng comment yung screen, kala nila nag-guess si Kai Cenat sa sobrang ingay ng stream! Kai Cenat streamer. Well, karamihan naman kilala si Kai Cenat, no? Streamer siya sa US na kilalang kilala rin. Para siyang si iShowSpeed. Ayun, okay din tong ano ni Tipsy D, kaso na walan din masyado ng effect yung sa chainsaw niya nga. Kasi sinabi ni MZite, dito lang din sa round 3 ni MZite, sinabi niya na kung ano si Tipsy D laging walang pinapakitang bago kasi nga paulit-ulit siya ng ginagawa. Yung chainsaw, yung mga lagi niyang lines, yun, energy ball, time machine. Sinabi ulit dito ni Tipsy D lahat yun, ah. Sa round 1, yung energy ball, dinagdagan niya pa nga ng Kamehame Wave, eh. Tapos ito, time machine, pati yung ano, chainsaw niya, sinabi niya na rin. Balik nga natin. Nagari yung chainsaw, nasyak lahat! Tagtad ng comment yung screen, kala nila nag-guess si Kai Cenat sa sobrang ingay ng stream! Lagariin na yan, paa at tuhod, umabot sa leeg, talsik ulo! Lagari sa tiyan ng Olano, labas ang pusod, Carlos Yulo! Kala ko sa akin reference, eh. Carlos Yulo pala. Labas pusod kasi di ba nag-crop top si Carlos Yulo. Olympic gold medalist ng Pilipinas. Labaeg, talsik ulo! Lagari sa tiyan ng Olano, labas ang pusod, Carlos Yulo! Napanood nyo ba? Pinagsisipa ako parang football. Nagkalat yung ibang piraso, lagpas 20. Shoutout kay iShowSpeed. Tignan nyo si Cristiano, naging Messi. Yun, iShowSpeed, streamer nga rin, kagaya ni Kai Cenat. Tapos, idol ni Speed, si Cristiano Ronaldo, yung footballer or soccer player na sikat din. Tapos si Messi, nabanggit din ni Tipsy D, si Lionel Messi. Yun, ayun kasi yung parang magka-rival o lagi kinukumpara sa isa't isa si Cristiano Ronaldo at si Lionel Messi. Balik natin. Ganyan yung ibang piraso, lagpas 20. Shoutout kay iShowSpeed. Tignan nyo si Cristiano, naging Messi. Pero sige, ipunin natin yung mga piraso. Organisado, parang buo na ulit pagkatapos. Pasensya na, inatake ng OCD kaya niligpit ka ng maayos. Ano? Umubra ba yung plano mong 32? Kala mo siguro di ko kayang... Di ako pwede magduelo sa 32. Emilia Earhart, mataas mong ere pinaglaho ng 32. Hit legend, ito'y shock. Ito'y na-bulldoze ng 32. Hit ledger, itong wak na overdose ng 32. Yung pala yun, kaya niya pala inuulit-ulit yung 32 lines na inaano niya kay MZite. May ano pala siya doon, scheme pala siya doon or parang angle na gagamitin yung 32. Heath Ledger, siya yung gumanap na Joker, actor ng Joker na namatay, na overdose. 32 pala siya, 32 years old. Tapos Amelia Earhart, siya yung babaeng piloto na babaeng pilot na sikat din na nawala. Biglang nawala tapos di na nahanap yung katawan. Di ko alam sa Bermuda Triangle ba siya nawala, ewan ko. Pero yun yung ni-reference ni Tipsy D dito, si Amelia Earhart. Bastan ko ito, hit legend, ito'y shark. Kala mo siguro di ko kayang, di ako pwede magduelo sa 32. Emilia Earhart, mataas mong ere pinaglaho ng 32. Hit legend, ito'y shock. Ito'y na-bulldoze ng 32. Hit ledger, itong wak na overdose ng 32. Hit legend, tas hit ledger. Dalawa pala yung ni-reference niya, hit legend. Ng 32. Hit legend, ito'y shock.
Ito'y Heat Legend, Shaquille O'Neal. Yung pala yun. Tatlo pala yung ni-reference niya doon. Emilia Earhart, Shaquille O'Neal, tas si Heath Ledger. bulldoze ng 32. Heath Ledger, itong wak na overdose ng 32. Pinagmamasdan ko yung bangkay mo na parang tuta. Sa tabi ng hukay, yung dating astanggot naging tupa. Nawalan ng sungay. Katawan mo sa dugo nakahilata. Wala ng kulay. Ngayon kahit ano pang pabibo ng bata, wala ng buhay. Kaya naman ang daling isinilid, walang palag. Hindi na malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mot! Tapos na yung round 3 Tipsy D. Yun din yung napapanood ko sa Reels, tsaka sa TikTok. Na, yung part na yon, yung kinall out niya, yung parang inano niya rin, dinamay niya si Mot. Ang luwag pa sa body bag, kasya pa si Mot, no? Pagkatas niyang patay-patayin si Emzite, lagariin, sinilid niya sa body bag. May action pa no? Mai-imagine mo talaga Tas ang liit pa nga, maluwag pa raw, tapos kasya pa si Mot. Lakas din. Okay, round 3 ni Tipsy D. Ano na? Doon na nag-take over. Yung round 3 ni Tipsy D para sa akin lamang sa round 3 ni Emzite. So, para sa akin, compared sa bibigat ng punchlines kay Tipsy D ako dito, compared kay Emzite na medyo lumaylay Para sa akin, round 1 ni Emzite yung pinakamalakas. Tapos, although yung round 2 tsaka round 3 ni Emzite, solid pa rin Hindi ko sinasabing ang hihina nila, pero ang lakas din. Mas angat lang talaga yung kay Tipsy D para sa akin. Yun. Round 2, round 3 kay Tipsy D ako. Ganda ng laban nito. Wala masyadong damayan, talagang battle lang, direkta sa isa't isa yung mga banat nila. Tas ang mas na-appreciate ko lang yung mga double, triple meaning ni Emzite, lalo na yung round 1, dami nun. Tapos yung kay Tipsy din naman, yung creativity niya, tapos yung pagiging flexible niya, nagsundot siya ng mga jokes, bars, halo. Yun, parehas silang may mga kontrang sinabi sa isa't isa. Mas effective lang yung mga binitawan ni Tipsy D para sa akin laban kay Emzite. Kaya yung dating is mas humihina yung ibang banat ni Emzite. Yun, para sa akin Tipsy D ako dito sa laban na to. Parawan natin. Ang 15 date patry boss yun lang laban na panalo tayo lahat. Ang boto ng Orado 5-0 maingay para kay Tipsy D. Grabe si Tipsy D, 2-0 siya sa 3-way na to, solid talaga. Parang siya yung dapat mo munang talunin bago ka umabot kay Looney. Yun yung sinasabi rin ng mga tao na napapasok sa mga comments. Lakas din talaga ni Tipsy D, pero lakas din ni Emzite dito. Solid din. Yun, congrats sa kanilang dalawa. Emzite, Tipsy D, sana hindi pa yan yung mga last battles nyo, no? Tagal nyo na sa laro. Let's go, sunod na upload, panoorin natin ulit yan. Hanggang sa muli, paalam!